be careful when you're knocking kasi baka biglang may mga spirits na lumabas or mabulabog ganyan. Kasi this is actually believed to be haunted. And here we go! Saya. What's up mga ka-Chinoys, and welcome back to my channel. And for today's vlog ay mag-explore tayo for the first time here in Hanlan's Point, Toronto Island. So first time namin guys na island hopping or island tour. One of the islands, actually may 11 islands pala tong Toronto na nandito lang sa sa metropolis, no, within the heart of Toronto. Ayan, so dito kami sa ferry terminal kung saan kami kukuha ng tickets. Siyempre si Noy ang financer, siya magbabayad. Hi! So we're going to Hanlan Point. How many tickets do you need? 2. So after nyo kumuha ng tickets guys, ay papasok na kayo dito sa waiting area nila. So merong gate from 1, 2, 3 and then 4. And then dito sa 4, nandyan yung Hanlan Island, kung saan nandun daw yung nude beach, or not totally nude pero optional yung clothing, kaya nakaka-excite. And here we go! Andito na kami, first time, grabe, nakakatuwa naman. Sasakay kayo ng malaking boat and then papunta na siya ng Hanlan's Island. Ayan guys, we're moving now. Nakakatuwa naman, imaginein mo in the heart of the city of Toronto. Nakasakay kayo sa boat and actually there's 11 islands na you can go to, especially during summer. Actually, maganda yung trip namin today kasi malamig yung hangin. Hindi siya sobrang init. At saka nakikita nyo yung mga tao, actually may upuan dun sa loob, pero they chose to go out here. Nakatayo lang. Nagsa-sightseeing of course, and then picture and nag-video. Ayan guys, ang saya rito, nakakatuwa dahil parang may rito yung tricycle dyan sa atin. Ito yung nasa background ko sa likod. Ayan. And then dito maraming bikers din. And nandito yung mga for rent na bikes. Ayan, nandito sa likod. Ayan. We already got a bike. So may process siya. Kailangan mo i-download yung app niya. And then you have to pay 12 cents each minute, ganon. And then meron siyang $50 na deposit, pero it will return back to your account within 2 to 4 business days. Ayan. Actually, it is advisable kaysa naman maglalakad kayo, no, it will take a kilometer 2 or 5 kilometer maximum dito pa lang sa Hanlan Island. So we're gonna go biking. Ayan guys, so after so many years, ngayon lang ulit tayo magbabike. Kaya minsan medyo, kami ni Noy, out of balance kami, medyo sumisemplang. Ikot-ikot tayo.
Nakakalibang kasi ang daming tao. Sa punta mo? Guys, dito kasi yung mga tao dito talagang walang pakialamanan kay may suot ka kay wala. So syempre makikipagsabayan dyan si Noy, hindi yan pauhuli. Ayan guys, so nandito na kami sa nude beach or yung sinasabing optional clothing. Ayan. So for today, wala naman kaming nakita ng mga naka-nude kasi medyo mag-inaw today. And then of course yung tubig, kahit na sobrang mainit dito in the peak of summer, medyo malamig din yung tubig at saka hindi siya tubig alam talaga. So pag nandito ka ay grabe, feel free to be sexy, express yourself for self-expression. Nadami rin ng mga kalahi na mga naka-trunks, ayan. So LGBT actually nila yung mga things. But the whole community of the LGBT parang nandito sila today. And marami ay parang mga nagsasunbathing lang, naglalakad-lakad. Ayan, as you can see doon sa background ko, ayan. Nakakatuwa kasi grabe, hindi namin ito nakikita sa ibang lugar dito sa Canada na all the while we thought ay very conservative, especially dyan sa amin sa Brantford. Naku, may bata pa. O, ayan. Also, how do you find Hanlands? Full of queer people, sexy people. And they're wearing tanga. It's a trunk. Some are wearing trunk, some are not. So pupunta naman kami guys dun sa lighthouse na sinasabi na it's haunted daw, built in the late 1800s. Let's go! And guys, welcome here sa Gibraltar Lighthouse. Ang Gibraltar Point Lighthouse ay itinayo noong 1808. Ito ay tinuturing na pinakamatandang lighthouse sa Ontario Province. And bakit nga ba ito naging haunted? Nagsimula ang kwento noong bigla na lamang naglaho at nawala ang kauna-unahan nitong katiwalang si John Paul Reid Muller. Noong 1815, pinaniniwalaang ito daw ay pinatay ng mga sundalo at itinago ang katawan nito malapit lang sa lighthouse. At makalipas ang ilang taon, ay merong nakitang bungo ng tao at pinaniniwalaang ito ay si John Paul. At mula noon ay nagpapakita na ang kaluluwa nito na palakad-lakad sa lighthouse. Ang pagkawala o pagkamatay ni John Paul Reid Muller ay unsolved case at nananatiling isang misteryo magpahanggang ngayon. So ito na guys yung Gibraltar Lighthouse. Ito na, ayan sa likod ko. Sabi nga nila, if only the walls can talk. Magsasabi to ng history kung kailan siya ginawa at kung ano ang mga nangyari ng mga panahon na yon during the 1800s. Let's just go around. Ito lang siya bale kapag inikot mo. Isang ikot lang siya talaga. Yung napanood ko sa YouTube nung kagabi lang, sabi nila, nagnanak sila rito. So sabi, be careful
when you're knocking kasi baka biglang may mga spirits na lumabas or mabulabog ganyan. Kasi this is actually believed to be haunted talaga. Ayan. Kita mo yung door, oh. Lumang-luma tsaka talagang solid wood siya. Tapos may biglang sumilip sa akin, no? Pero grabe, as you can see, talagang buong-buo pa siya. So, how was the experience? Okay naman. Balik tayo dito next month. I think one day is not enough, no? Like, really to go around and enjoy. Kasi doon pa sa kabilang part na natin. Kasi may mga magandang beach doon. Which is the Center Island? Yeah. Nakarating ako ng Center Island, tapos parang may walkway hanggang doon sa dagat. So, ayan guys, at bumubukas na yung gate ng 6:45. So, every half an hour, meron naman palang bumabiyahe ng mga boat. So may mga dumarating, may mga umaalis, ganyan. So it's very convenient. And kapag pupunta kayo dito, hindi nyo na kailangang magdala ng sasakyan. Like kami kanina, nag-go train na lang kami, which is more accessible. Ayan. And mas makakamura kayo kasi alam mo, babayaran nyo yung parking, yung gas ninyo, at ang parking dito sa Toronto ay hindi biro. Mahal siya. Normally, magre-range siya ng mga $10 per hour. Kung ilang oras kayo dito, di ba? So, sayang naman. Ang dami talaga nagko-commute. Yung iba sumasakay ng... yung karamihan kanina, nakasabay namin, puro mga naka-go bus or go train. Ayan na! So, ayan na. Mas gusto ng mga tao na nakatayo lang dito at bumabalanse. Kaysa pumasok dun sa loob at maupo. Ayan, nandito po tayo. Nagre-report sa Hanlan's Beach. Kita nyo naman ang daming taong dumarating. Papunta na sila back in Toronto. Hey guys, palis na ulit yung boat. So it's just 10 to 15 minutes lang yung travel time. Sino yung nakaupo? Ayan. Andito na ulit tayo, guys. Grabe guys, ang ganda. So ngayon, nag-explore naman kami dito. After naming pumunta sa Hanlan Beach. Hanlan Beach. Tingnan mo yung likod ko. Grabe, ang ganda. And so kami syempre nagutom. It has been a long afternoon. Kung kaya naman nandito kami ngayon at hulaan niyo saan kami kakain. Jollibee! Bida ang saya! Yung kahabaan na yan na parang akala mo Times Square ng New York ay Jollibee. I can smell the langhap sarap. Pero honestly, kahit sabi rin ng brother ko sa US, mahal din pala ang Jollibee. Wala kang magagawa, ganun talaga. Mahaba na nilakad namin, grabe, gutom na gutom kami. Pero hindi mo ma-feel yung nilakad mo, yung haba ng nilakad mo kasi nag-i-enjoy ka, ang daming tao, ang daming mo nakikita, di ba? Kapag ka nandito ka sa dito sa Jollibee, itong branch na to,
Blockbuster dito kasi nasa downtown ng Toronto siya. So talaga ang daming tao. It's a busy street also outside. Kung kaya unahan talaga or minsan, alam mo yon ang diskarte dito, nakatayo ka na dun sa may gilid. Tapos kapag biglang tumayo, upo ka na. Or pwedeng kausapin mo na, maging Miss Friendship ka na para ikaw na yung susunod. Ang ganda na nakuha kong pwesto. And there you have it mga ka-Chinoys, at hanggang sa muli. Ito po si The Red Chinoy na nagsasabing, huwag malungkot, piliin na maging masaya dahil ang bukas ay may hatid na tagumpay at ligaya. Thank you and God bless everyone. Paalam!